that regardless of the outcome of the election, manalo man tayo o manalo, ako'y sadyang tutungo ng Davao upang magpasalamat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit alam naman nating lahat na sinalbahe ang ating Tatay Digong, kaya lamang hindi ko kinikilala yung anumang distansya o anumang layo. Kanya ako ay tumungo din agad-agad sa Netherlands, sa The Hague. Hindi man kami magkaharap ni Tatay Digong, nakakatiyak ako na malalaman niya at aabot sa kanya na naroroon ako upang magpasalamat, upang kamustahin siya, at upang makiisa sa napakasimpleng selebrasyon ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. At ganun din, patuloy tayo sa pag-iikot. Nung bago ako nagpunta ng The Hague, ako ay nagpunta ng Davao. Alam niya nung ating mga kasamahan, yung Execom at core members ng Hakbang ng Maiso. Ang Hakbang ng Maiso, ang ating social movement, tayo ay agad-agad tumungo sa post-election assessment and analysis. Wala tayong pahinga, nagtuloy-tuloy tayo. Hindi tayo partido, tayo isang social movement, pero makikita mo yung commitment ng bawat isa sa kinikilala ninyong miyembrong leader at president sa pamumuno ng ating ginagalang rinerespeto si Manong June Ibasco. Hindi tayo tumitigil, hindi tayo nakinunood lamang sa tabi. And I would also like to congratulate all of you sapagkat wala pang isang taon ang Hakbang ng Maiso. January 2024 tayo nagsimula. Si Pangulong Duterte at si Manong June Ibasco ang nagsimula ng lahat ng ito, kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Wala pa mang isang taon, kayo ay nagkaroon na ng kandidato para senador noong October of 2024. At matapos ang isang taon noong May 12, 2025, wala pang 2 taon ang Hakbang ng Maiso nakapag-produce na kayo ng isang senador. Subalit hindi lang talaga tayo papayagang maproklama at paupuin ng korap na administrasyon ito. Kaya dito natin makikita if this will be some sort of a measurement, if this will be of any measure, I would like to congratulate each and every one of you sapagkat naipakita natin na malakas ang ating samahan, malakas ang ating organisasyon, meron tayong tamang direksyon at nasa panig natin ang higit na nakararaming mamamayang Pilipino. Ang gabing ito ay para sa inyong lahat. Ang payak na uri ng pasasalamat, hindi lamang ng inyong lingkod, kung hindi ng buong Executive Committee ng Hakbang ng Maiso. Nandyan si Manong June, naririto ako, nariyan din si Yusek Pen and all others. Itong gabi ay para sa inyo aming pagkilala, sa inyong paghihirap, sa inyong malasakit, sa inyong pagpupunyagi, sa inyong sakripisyo, at hindi naman tayo nabigo sa ipinakita ninyong trabaho. Nabanggit din kanina ni Manong June na patuloy yung aming pagpaplano, ating higit pang palalakasin ang ating samahan, ang ating social movement, ang ating organisasyon, kasama siyempre ang ating Vice President Inday, at ganun din si Mayor Baste ng Davao. Alam mo ninyo, maraming mangyayari. Nariyan, nakaamba yung huwad na impeachment complaint. Sinisimulan na yung impeachment court pagdating ng July, pagkatapos ng SONA. Marami tayong babantayan. Alam ko lahat kayo busy, lahat tayo busy. Araw-araw sa ating pamumuhay, makapag-uwi ng kita, makapagbigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilya natin. Subalit, alam ko rin na hindi naman ninyo makakalimutan. Nais ko lang, ipaalala pa ulit-ulit, na meron pa tayong higit na malaking misyon. Maipauwi natin dito sa Pilipinas si Tatay Digong.
Bagamat tayo ay nagsasagawa ng ganitong fellowship at Thanksgiving, nakikita ko kanina yung ating simpleng pagkain. Sa paningin ng maraming tao, simple yan. Pero kung ikaw ang Pilipino, inilagak ng sarili mong gobyerno, pinagtraidoran, at inilagak ka dyan sa ICC Detention Center sa The Hague, itong mga pagkain, ito ang namimiss ni Tatay Digong. Correct. Kanya huwag kayo, sinabi kanina ni Manong John, let us all keep the fire burning, let us continue fighting, at hanggat may mga api sa likuran, nariyan ang hakbang ng Marisol. At kami naman na nagagabay sa inyo bilang mga leaders ninyo, kayo ang aming inspirasyon. Hindi namin kakayanin ito, hindi naman kami magiging maisog ng kami-kami lang. Kami ay narinito, nagbibigay ng payo, ng gabay, ng direksyon, dahil nararamdaman namin ang inyong commitment. At napakaganda, napatunayan natin itong May 12, 2025, itong midterm election. Napatunayan natin na hindi kinakailangan ng bilyong piso o daang milyong piso para lumahok sa isang halalan at para manalo. Napatunayan yan na hakbang ng maisog, pinatunayan niyo yan. Na kahit pala, salat tayo sa pananalapi, basta't nagtulong-tulong, hindi natin maramdaman ang kakulangan natin ng materyales. Basta't magkakasama tayo, kaya nating itawid, kaya nating harapin ang anumang pagsubok. At congratulations din sa ating lahat, sapagkat nung tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, sinabi ko ito doon sa ating organizational meeting diyan sa Abad Santos na hindi ninyo ako mapapasayaw, hindi ako kakanta bagamat magaling akong kumanta. Hambog lang yun. Napatunayan natin na hindi kinakailangang sumayaw, kumanta, magpatawa, magpakikoy-kekoy sa entablado para ikaw ay tangkilikin at iboto ng mamamayang Pilipino. Handa na ang mga Pilipino sa isang seryosong kalastasan basta ang pinag-uusapan ay mga usaping panlipunan na mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong haharapin, pero ngayong gabi ay para sa inyo. Break muna tayo, enjoy kayo ng ating payak na hapunan, and I also would like to enjoy your company. Hindi natin nagawa nung kampanya sapagkat napaka-busy ng lahat, organized dito, organized doon, lipat-lipat, at syempre sa lahat ng ating mga kasamang vloggers, maraming salamat sa inyo. Napatunayan niyo muli na hindi kinakailangan ng mamahaling advertisement sa telebisyon. Correct. Hindi na kailangan yan. Hindi na kinakailangan yung mga panyag na mga propagandista. Hindi na kinakailangan yung magagandang commercial. Hindi na kinakailangan yung daan-daang milyong piso. Sapagkat nakita naman natin yung may mga naglalakihang billboard, isinuka ng sambayan ng Pilipinas. Correct. At malaking bahagi ng ating natamo, ng ating tagumpay, ng hambang ng maisog dahil sa inyo, sa inyong pagla-live every time na may activity tayo, sa inyong commentaries at sa inyong vlogging. Maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking paggalang, ang aking pagrespeto at pasasalamat. At sa inyong lahat, maraming salamat. Marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong magagandang gagawin. Hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa bansa. Itutuloy natin ang ating advokasya, yung transparency, accountability, peace, and security. At bilang panghuli, huwag din tayong susuko na isulong yung no to war at isulong ang kapayapaan.
Nakita natin makailang linggo lamang yung 12-day war between Israel and Iran. Maganda, hindi tayo natutuwa na nangyari sa kanila. Subalit, if it's, kung matatawag natin kahit paanong blessing siguro, namulat ang Pilipino na sa gera walang panalo. Itong napipintong armadong sigalo, bunsod ng problema dyan sa South China Sea, na matagal na nating dinidiskurso sa akbang ng Magisog ni Pangulong Duterte, ng inyong lingkod, pinag-uusapan na natin ito. Higit na tumatak, higit na tumagos sa puso, sa isip, sa diwa ng higit na maraming Pilipino nung nakita nila yung bombahan ang nangyayari sa Iran at Israel. At lalong tumatak sa isipan ng mga Pilipino yung ating sinasabi. Hindi natin kaya makipagdigma, lalong-lalo na sa superpower, nuclear power at higanting kapitbahay na China. Napakalayo natin sa Israel in terms of progress, in terms of prosperity, in terms of military preparedness. Meron silang sinasabing high-tech na Iron Dome air defense system. Tumagos yung missile ng Iran. Imagine nyo tayo, wala tayo kahit 1% na kung anong meron. Air defense ang Israel. Hubad tayo. Higit natatagos ang missile kapag meron tayong pinasok na digmaan na hindi naman natin interes. Ito ang ating ipamulat sa lahat ng ating makakausap. Ito rin ang magiging direksyon ng hakbang ng Magisog. Ating ipamulat, patuloy na panawagan. Dito sa mapang-aping administrasyong ito, hindi natin kinakailangan ang gera. Kinakailangan natin, murang pagkain, yan pa rin. Murang pagkain, murang bilihin, murang kuryente, peace and order, labanan ng droga, pababain ang kriminalidad. Hindi natin kinakailangan ng digmaan. At yan ang patuloy natin gagawin sa patuloy natin paglilibot, pati yung ating mga kasama sa Hakbang ng Magisog International, ating patuloy na iikutan at haharapin, pasalamatan sila at patuloy na organisa. Of course, hindi naman agad-agad sapagkat medyo mahal din ang pamasahe. At ganun din dito sa loob ng ating bansa. Tayo nanggaling na ng Jensan, tayo nanggaling na sa Cebu, kanina ay nanggaling tayo sa Region 3, ginanap sa Angeles at ngayon naman dito tayo sa NCR. At magpapatuloy tayo sa Davao nung ating ginawa, I think, 1 week after election lately sa Davao. Immediately after the election, di naman tayo nakaramdam ng pagod sapagkat alam natin lahat na tayo, kayo ang nagtagumpay, panalo ang Hakbang ng Magisog, hindi lang talaga tayo hahayaang maproklama. Subalit, alam natin yan, alam natin ang ating pinapasok bago tayo nagdesisyon, bago natin tinanggap ang tawag. Again, enjoy tayo ngayong gabi, our simple and humble way, but with all sincerity of extending our sincere gratitude to all of you. Maraming salamat. Mahal ko kayong lahat. Mabuhay ang Hakbang ng Magisog. Ganda gabi. Once again, magbigay-pugay po tayo sa The People's Choice, The People's Senator at ang tinig ng Hakbang ng Magisog, Atty. Peg Rodriguez!